Ito ka-coffee, nagiging sunod-sunod na yung malas nito mga Duterte. Hindi ba tapos? Hindi nagtatapos kay Inday Sara Duterte din yung tatay. Ito may problema din yung tatay. Pinapaimbestigahan ngayon. Hinahalungkat ito ngayon. Yung inutang ng Pilipinas, trilyones yan ka-coffee ha. Trillions of pesos ang inutang ng Pilipinas noong panahon ni Digong. At ang gusto malaman ngayon ng Kongreso, saan dinala yung pera na yan? Saan dinala yung napakalaking pera na yan? At may post din si Harry Roque, sabi ni Harry Roque, si Digong daw yung presidente na hindi raw nagpayaman. Naniniwala ka ba, hindi nagpayaman? Kasi yung bahay daw, nandoon pa rin daw sa dating bahay. Kumbaga humble pa rin daw. Hindi raw nagpayaman. Sabi ni Harry Roque, malamang, alam naman siraan mo yung boss mo. Hindi mo sisiraan yan. Oh, ngayon, nakakalkal na naman yan. Nakakalkal na naman po sa House of Representatives. May mambabatas ka-coffee na gustong imbestigahan itong 7.2 trillion pesos na utang ng Duterte admin. Naku, napakalaking halaga nito ka-coffee, oh. Napakalaking halaga nito. 7.2 trillion pesos utang po yan ng administrasyon lang ni Digong. Bakit ganyan kalaki ang inuutang ni Tatay Digong? Alam, dapat daw imbestigahan yan. House Deputy Majority Leader, nasa balita ng Politico.com, at si Iloilo Representative Janet Garin emphasized the need to investigate the 7.2 trillion pesos debt incurred by the Duterte administration to determine if it truly benefited the Filipino people. Ano? Nako, tumitindi na ito, ka-coffee. Iniimbestigahan na ngayon, kinakalkal na ngayon, nakinabang ba talaga ang mga Pilipino dyan sa napakalaking halaga na yan? 7.2 trillion pesos. Ayan ang sinasabi natin eh. Ayan ang hinahanap ninyo, dumating na ang hinahanap ninyo. Kung tumigil lang sana kayo, kung hindi nyo binira ng binira itong administrasyon na ito sa mga kaka-fake news ninyo, sana hindi na kayo sinisilip ngayon. Sana sitting pretty na lang kayo ngayon. Sana relax na lang kayo ngayon. Nagbabakasyon na lang sana kayo kung nanahimik lang kayo. E ang problema, ang ginawa nyo, sige, maisog rally kung saan-saan, press con sa kung saan-saan, bintang sa kung saan-saan, ilalabas si Jonathan Morales, didinggin dyan sa Senado, etc. etc. Napakarami yung ginawa. Hindi kayo ginagantihan. O yan, ibang tao na ang gumaganti para kay PBBM. Nako. Ang karma ninyo. Oh, yan na, dumating na. Oh. Government loans is a very serious matter. Why? Sinangla mo kasi yung future ng iyong mga anak at mga apo, and sometimes it's even more than that. So why it is important to talk about this? Kasi hindi pwedeng may blanket authority lang yan. Just like what we saw in the pandemic. Nung pandemic kasi parang naging excuse na umutang kaliwat kanan, sabi ni Janet Garin. Totoo yan. Dinahilan ng pandemic, kaliwat kanan, utang, ipapamigay daw, SAP, etc. Social Amelioration Program, mamimigay ng pera. Pero kung iisipin mo, maraming projects ang hindi natuloy. Sana yung mga pondo doon sa mga projects na hindi natuloy, di ba? Baka pwede naman humugot doon. Sa mga excess funds, baka doon kumuha. Yes, may mga legalities yan, etc. Pwede ka naman gumawa ng bagong batas, di ba? Nakagawa nga sila ng biglaan dyan eh. Mga batas-batas dyan eh. Pero ang naging resort nila, utang. Sana, di ba, pati yung bidding, dyan napahamak silaw eh. Yung saan yan? Taga DBM silaw. Kasi, grabe eh, lumuwag eh. Hindi na kailangan ng the usual process ng bidding eh. Kasi may pandemic, dinahilan nila sa pandemic. Naghirap na ngayong bansa dahil sa pandemic, nagkaroon pa ng pera. Itong mga gahaman na ito, nagkapera pa sila dahil sa pandemic. Nakita naman natin na ang daming inutang para sa bakuna. Again, no. Loans should be dealt secretly. Kasi minsan, madaling umutang, pagkatapos, bahalan si Batman sa bayaran. Exactly. Yung iba pa nga nangungutang dyan, di nagbabayad. Presidential Advisor on Poverty Alleviation, Larry Gadon, earlier said that the debt incurred by the Duterte administration reached 7.2 trillion pesos. Ha? Duterte admin lang yan, ha? 7.2 trillion pesos, higher than the 6.6 trillion debt incurred from the time of President Manuel Quezon to President Benigno Simeon Aquino III, a span of 89 years. Biruin mo, ha? 89 years, 6.6 trillion pesos lang. Pero si Digong, 7.2 trillion pesos ang inutang.
O, sana man lang nakapagpatayo ng specialty hospital. Nakapagtayo man lang sana ng heart center yan, ng lung center, ng kidney center, o kung ano-ano man yan. Saan napunta yung 7.2 trillion pesos na yan? Ayuda? Sa social amelioration program, yan ang napunta yun. Naku, grabe naman yan. Grabe naman yan. Nako, investigahan daw po yan. Sa napunta yung napakalaking pera na yan. Ang dami nating problema ang kinakaharap, pero ang pinakamalaking harang sa paggalaw at pag-unlad ay yung sangkatutak na utang na hindi naman natin alam kung tayo ay nagbenepisyo. Pero pilit na wala tayong magawa kundi binabayaran ng ating bayan, ng ating mga kababayan, sabi ni Garin. Oy, agree ako kay Garin dyan, ha? Kaya dapat may managot talaga dyan, eh. Dapat may pasagutin dyan, eh. Bakit ganyan? Napakalaking utang, oh. Sunod-sunod, oh. Garin noted that the payment of debt is automatically appropriated in the annual budget. So kung malaki ang utang, hindi na halos makagalaw ang gobyerno. Ang katanungan, bakit ito dapat matingnan para magkaroon ng mga batas na kung saan lang at ano ang parameters kapag ikaw ay utang. E paano? Sinamantala, dinahilan ng pandemic, eh. Grabe talaga. Oo, naglalabasan na ito. Oo. Not like yung situation of the pandemic na ang mahal-mahal ng testing na binabayaran ng bawat tao. Sino ba yung nag-provide ng mga testing na yan? Maski yung face shield, eh, may kumita, eh, napakalaking halaga, eh. Ang laki-laki ng nagastos ng PhilHealth doon sa testing. Sinisingil pa yung tao aside sa bayad ng PhilHealth. Pero nakikita natin, bilyon-bilyon ang inutang para sa testing. Dapat libre yun, sabi ni Garin. Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adjong said that a notion that a national policy against excessive borrowing should be put in place in case another emergency in the magnitude of the COVID-19 pandemic occurs again. Nasobrahan kasi ng bigay ng kapangyarihan sa taong hindi dapat nabigyan ng kapangyarihan, eh. Tingnan mo, yung future natin na magsasuffer dyan dahil sa ginawa nilang yan. Talaga, oo. Kaibigan niya si Guoping at China, sino yan? Mahalelco Studio, shoutout po sa inyo nakikinig sa atin sa Facebook. Maski 10 libro, gawin niya. Walang problema. Ang problema, huwag niyang kunin sa kaban ng bayan ng pera na panggawa niya ng libro niya. Wala namang kwenta yung libro. Ang gusto ng mga tao, pagkain at hanap buhay. Sabi ng Japanese character ba yan? Rachel Aquino, good evening ka-coffee, watching from Kabuyao, dyan po sa Laguna. Happy viewing po sa inyo ka-coffee. Kay Raul Buena, ka-coffee, akala kasi nila, kaya nila maloko ulit ang taong bayan, kaya nag-iingay sila. Oo, yung mga may isog rally nila, akala kasi nila mahawakan nila sa leeg si PBBM. Akala nila makokontrol nila si PBBM, kaya nagkakaganyan-ganyan yan. Eh, hindi sila nagsaksi dyan para mahawakan nila sa leeg yan. Ma'am Feli de la Cruz, pa-shoutout po sa kaarawan po ng ating First Lady Liza Marcos po, ka-coffee yan, thank you. Yes, happy birthday kay FL, kay Lam, no? First Lady Liza Araneta Marcos, happy birthday ngayong araw, no? Galing din po yan kay Ma'am Feli de la Cruz. O siya, ka-coffee ko na sa Facebook po kayo, pasuyin na lang, please like and follow sa Facebook ko na sa YouTube. Please click lang po na subscribe, nandiyan sa baba, at kuha na po kayo ng inyong kape at move on tayo sa ating last topic po for tonight.